Sa ibang balita, Malacanang bumuo na ng mekanismo upang ganap na malutas ang problema sa supply ng kuryente sa Mindanao. Ito ay matapos tiyakin ni Pangulong Aquino ang pagsasagawa ng kaukulang hakbang upang mawakasan ang madalas na brownout sa rehiyon lalo pat nalalapit ang eleksyon. Si Elena Luna nag-uulat. Dumaan sa konsultasyon ng binubuong mekanismo ng gobyerno para matugunan ang problema ng supply ng kuryente sa Mindanao. Ito ang nilinaw ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda matapos ihayag ni Pangulong Aquino na may kinalaman ang binubuong mekanismo sa pagtulong ng gobyerno na makabili ang mga electric cooperatives ng diesel power plants. It's a question of whether do you want electricity or not. With no electricity, it costs so much, X number of perhaps millions of pesos to the economy. You may have a higher cost, but at the very least, you have electricity, it generates jobs, it generates employment, it generates the economy. Economy is moving. So those are the choices, and in their discussion with the people of Mindanao, they would rather have electricity at a higher cost. Sa press briefing ng Pangulo, inamin niyang ang magiging epekto nito ay mas mataas na presyo ng kuryente. Ayon kay Lacerda, kahit pa tumaas ito, hindi naman magiging kasing taas ng presyo ng kuryente sa Metro Manila. And that higher cost is not even as high as Metro Manila because they have turbine and hydro, which makes the cost lower. Ayon rin sa kalihim, habang binubuo ang mekanismo, kumikilos din ang gobyerno para sa pangmatagalang solusyon para sa Mindanao. It's easy. You build plants, more plants. It's the long-term solution. And we have investors who are eager to come in. And in fact, some of them have already indicated or already there on the ground. The short-term solution is the concern because it takes you 3 to 4 years to build up a power plant. So the long-term solution is in place. Ayon sa palasyo, nakatakdang pumunta ng General Santos City si Energy Secretary Carlos Jericho Petilla para ipaliwanag ito. Nauna nang nanggaling sa Zamboanga City si Secretary Petilla kung saan nakuha niya ang pagsang-ayon sa proyekto ni Zamboanga City Mayor Cesar Lobregat. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.